let's define ano ba ang political dynasty. Ang political dynasty ay hindi lang naman yan usapin ng baluarte. Usapin po yan ng pagkakaugnay-ugnay by blood o yung blood relations po ng mga elective officials at saka kasama na rin po yung appointive officials. So sa kaso po ng mga Tulfo, kung talagang meron na talagang dynasty sa kasalukuyan kasi meron kang senador, meron kang isang appointive official, meron kang isang district representative, meron ka pang party list representative, tapos ngayon may dalawa pang Tulfo na gustong pumasok sa Senado. So kumbaga dun sa sinasabi ni Ben Tulfo, hindi po yan usapin ng walang political dynasty. Ang ginagawa nila, pinapalakas po nila yung kasalukuyang political dynasty po na meron sila. Pag-usapan po natin, itong pag-aaral po ninyo, no, kaugnay ng culture of dependency. Political dynasties po ba ang gumagawa po nito? Hindi lang po political dynasty kasi sa flagging po ng kontradaya, kasama pa rin po yung mga tinatawag na nabibilang sa mga malalaking negosyo. Kasama na rin po yung may police and military connection, yung mga may corruption cases, dubious advocacy, at saka yung not enough information o hindi nagbigay ng sapat na impormasyon sa publiko hinggil sa kanilang party list group. So yun po yung criteria ng aming pag-flag. At lumalabas na 55% ng 156 na tumatakbong party list group ngayon ay questionable po talaga. Batay doon sa 6 na criteria na binanggit ko po kanina. Gaano po kalaki ulit na porsyento? Mahigit kalahati? Opo, mahigit kalahati po. 55% po ang lumalabas sa amin pong pag-aaral. At ito po ba ay ilalabas nyo or pinangalanan nyo kung alin po ang mga party list groups po itong sabi nyo nga po ay parang hindi naman talaga kapanipaniwala? Opo, tama po kayo. Katatapos lang po ng aming media forum ngayon, naipalaganap na po namin yung aming data set, pati na rin po yung aming press statement. Actually, a few minutes before, naipadala ko na rin po ito sa Radio 5. Dapat po ay may kopya na po kayo ng aming pahayag at saka pati na rin po yung aming pag-aaral. Can you give us more details doon po dito sa detalye po ng lumabas pa na pag-aaral maliban po doon sa sinasabi nyo nga pong mahigit kalahati doon sa mga tumatakbong party list groups po ay hindi po katanggap-tanggap yung kanilang kumbagay kanilang qualifications? Okay, actually, batay po sa survey ng SWS, merong mga leading na mga party list group sa kasalukuyan na assured na makakakuha raw ng 2%. Ngayon, doon sa 8 na tinukoy ng SWS, lumalabas na 7 po sa kanila ay na-flag po ng kontradaya. Either sila ay bahagi ng political dynasty, posible rin naman na sila ay may malalaking negosyo, o kaya naman sila po ay may connection sa police at saka sa militar. So kasama sa pitong nabanggit kanina, yung ACT-CIS na pinag-uusapan natin kanina, pati na rin yung 4Ps, TGP, FPJ Bantay Bayan at iba pa. So dito yung mga grupo na talagang na-flag po namin. They may be leading in the party list race right now, but their orientation is very questionable insofar as their service to the marginalized and underrepresented would be concerned po. And with this po, ano po ang gagawin o pamamaraan na gagawin po ng inyong grupo para mas maging aware dito ang publiko po? Siyempre, ito po ay magiging bahagi ng aming voter education program. At dahil ang aming data set ay open to the public, kahit sino po ay pwedeng gamitin yung aming datos para sa kanilang kaparaanan, sa anumang paraan nilang gustong gamitin. At bahagi rin po ng aming voter education, yung paninigurado na yung mga tao ay critical na susuriin yung kanilang paraan ng pagboto, lalo na sa kaso ng party list na isa lang kasi yung ating iboboto rito, kaya dapat maging makabuluhan yung ating pagboto po.
And base rin po sa inyong obserbasyon at pag-aaral, naiintindihan nga po ba ng ating mga kababayan na ano nga ba ang party list at paano nga ba dapat ako mamili ng party list? Okay, ang nakalulungkot na bahagi sa party list, 30 taon na yung ating party list law, pero hindi pa masyadong pamilyar yung maraming tao tungkol dito. At siguro, hindi ko naman sinisisi yung media sa pagkukulang, pero batay na rin kasi sa pag-aaral from 2004 to 2010, noong tumulong ako sa Center for Media Freedom and Responsibility tungkol sa election coverage, talagang lumalabas empirically na yung party list election is an underreported aspect ng mga media report na tinukoy po namin. Kaya yun yung mas dapat na magkaroon ng improvement sa pagre-report tungkol sa party list. Kumbaga, maganda na paminsan-minsan may mga explainer video o may mga explainer article na nilalabas, pero we're looking for consistency sa pag-uulat hinggil sa party list race, una. Pangalawa, dapat talaga na sa voter education program ng COMELEC at saka ng iba pang mga election watchdog, pagtutuunan talaga ng pansin yung party list election para lang masigurado natin na mas maraming tao yung maaabot natin at mas maiintindihan ng tuluyan kung ano ba yung kahalagahan nito. Ayun nga po, speaking of kahalagahan, ano po ang mensahe natin sa mga kababayan natin na bakit dapat mamili, sumuri at piliin ng mabuti yung kanilang iboboto na party list group po? Ano ang kahalagahan po nito at implikasyon? Isinabatas po yung party list election law para masigurado na yung at least 20% ng komposisyon ng House of Representatives ay binubuo ng mga sektor mula sa laylayan sa lipunan o yung tinatawag na marginalized and underrepresented. Kung ang iboboto nating party list group ay mula sa mga dynasty, mula sa mga lalaking negosyo, kumbaga yung mga questionable, yung karakter, paano natin maaasahan na pagsisilbihan nila yung interest ng mahihirap? Malinaw po yung bias natin sa party list system para po ito sa marginalized. Kaya yung pipiliin natin ay mula talaga sa mula talaga sa hanay ng mahihirap po sana. Mahalaga po yung ating boto, kaya sana po wag nating sayangin ito at yung naging pananaliksik na ginawa namin ay para kahit papano makatulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon po sa publiko.